Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is January 24, 2025. At ito'y actually pang-apat na nating live stream kasi kanina nag-live stream din tayo. Sabi ko nga, naaabutan ako ng mga issues, mga Chris, sa totoo lang. Dami ko sanang nais i-take up. Kaya alam mo yun, yung feeling na, naku, ito na naman sa Attorney Claire, mag-live stream eh. Pero, baka kayo yung magsawa sa akin. But anyway, thank you very much. Nandyan kayo, aking mga MIBs, Mariana Nale, Shiro Kanzaki, Addictus Rex, okay, Tatay G's, bigla nawala. Well, anyway, yan. Ito kasing, kaya ko inuna muna, ito si Attorney Vic Rodriguez. Kasi, isa siya sa mga abogado na maingay pagdating dito. Siyempre, sama na natin si Attorney Harry Roque. Kaya sabi ko, sige, unahin ko muna si Attorney Vic Rodriguez kasi mainit-init pa rin man yung sinabi ni Attorney Vic Rodriguez kanina na impeach BBM, di ba? Sabi ko, nakamukha na babaliktad na. At the same time, yun na daw ang sinisigaw ng mga tao. BBM, Marcos, impeach Bongbong. So, paano ito? May impeachment na pinapanawagan. Magkakaroon din ba ng peace rally for BBM ang INC? Kaya ko yung kinuha kasi nadinig ko na pinapanawagang mag-impeach BBM. At yun na daw yung sinasabi ng tao. So, paano to? Di dapat, ganun din. Dapat meron ding may rally din. Para no impeachment, peace, and unity tayo. Pero may nadinig ako kanina pare. Sabi, we cannot get peace without justice eh. So, dapat makuha talaga muna yung justice bago magkaroon ng peace and unity. Well, anyway, impeach BBM na walang kwenta ang basis. Hindi pa sure yung basis, di ba? Hindi pa ma-solid yung ground. Gawin muna nilang solid, di ba? Emma Ordonez. Yeah? Yun, di ba? Mag-impeach na sila. Ayun na eh. Pero yun, pinakita ko nga kanina, di ba? Sa video natin kay Attorney Vic Rodriguez. Anyway, yan. Okay? So, punta na tayo. Maganda ba yung aking title? Ginawa bang ob-ob ang ilang abogado sa isyung blankong BICAM report? Oo, kasi, okay, ito, Girach. Tama ba ako? 188. Impeach BBM, impeach VP Sara. Ay, dalawa talaga? Paano na yan? Sino na magiging president natin? Election agad. Si Cheese agad. Oh. So, okay, pakinggan muna natin paano siya nagpaliwanag. Kasi ang sabi ni Atty. Vic Rodriguez, wala pang, tama ba? The word is wala pang matino, wala pang katanggap-tanggap na explanation tungkol dito sa blankong BICAM report. Okay, sige, let's go. Nida Arceo, yes. Yun nga Emma Ordonez, yan nga ang tanong dapat ISC, mag-rally na din dapat. Share natin to. Wala pang dineklarang unconstitutional na bicameral conference committee report. Wala pang dineklarang unconstitutional na committee report. Paano yun? Kasi parang pinapalabas nila, mali yung BICAM report. Mali ang BICAM report, blanco ang BICAM report. So yung basihan ng GAA ay unconstitutional. Kaya impeach BBM. Ganun. Sabi ni Senate President, ni Chis Escudero, wala pa. Never pa na nagkaroon ng desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang isang BICAM report. Report lang yun, mga kakli, di naman yun yung batas. Diba? Na maaari ito hanggat hindi na-ratify, diba?
pwede itong magkaroon ng amendments based doon sa kanilang napagkasunduan sa BICAM conference, yung kanilang mga nakuha na mga sa floor debate, sa mga iba-ibang mga proposal, lilinisin yan. Lilinisin yan hanggang sa makabuo ng isang enrolled bill na wala ng blanco. Yun. Uulitin ko. Yung pinakita, ang kaka-clear, na dokumento na may pirma, yung iba, yung lalong-lalo na yung wala mga pirma, wala pong nakapirma na senador. Karamihan doon ay mga miyembro ng House. Okay? Now, meron din doon mga instructions na delete mo yung word na to, i-replace mo with this. So, di ba, meron na dong order na itong blanco, replace this with. Di ba? Doon pa lang sa word na replace this with, ibig sabihin, meron na ito na pagkasunduan. Di ba? Ipi-fill up na lang doon, kaya replace it with, so may utos na, di ba? Kita nyo? May utos na ito ay buuin. Replace it with. May mga instructions. So, ang pinangangalandakan na lumalabas nila Attorney Vic Rodriguez and other lawyers, siguro, hindi ko alam kung si ibang lawyers na yan, ito mismo na may instructions na hindi naman nakapirmado ang mga senador, doon sa may blanco hindi doon sa signature page. Ito na yung isusumite. Pinapalabas nila, ito na yung isusumite sa Pangulo. Diba? Yun yung lumalabas. Hindi The way I see it, hindi. Kasi inaayos pa yun. Diba? At nakuha nga daw to before the ratification. Yun naman yung clear dun Sa katunayan, wala pa yatang dinedemanda sa korte para i-deklarang unconstitutional ang isang committee report o bicameral conference committee report. Ang dinedeklarang unconstitutional ay batas. Ngayon, yung batas na General Appropriations Act na produkto ng anumang committee o conference committee report o committee report, ang kino-question. At kompleto yung batas na yon, walang blanco, walang kulang, at yung amount ay nagsusuma. Unawain po ninyo. Ang budget ay may humigit kumulang 200,000 linya na may mga nakasulat na pamagat, ituro ng proyekto at amount. Hindi yun ganun kasimple na gawin o ginagawa. Kaya ang isa, kung mapapansin din nyo, pinakita nilang unang kopya na may pirma ako. Kasi nakikita kong kopya ngayon, wala na akong pirma, kaya hindi ko alam kung saan galing yun. Yun, di ba? Yung sabi ko sa inyo mga clear Yung may mga blanco na, yung parte nun, wala talaga silang pirma yung mga senador. Nakita naman natin, di ba? Ay nakasaad doon na otorisado ang Committee on Appropriation and Finance na mag-correct, magpuno, maglagay, dahil posible na may nakaligtaan doon. So, sinabi din doon sa huling talata ng Bicameral Conference Committee Report, kapag may pagkakaiba ang GAA sa Bicameral Conference Committee Report, ang masusunod ay ang GAA. Ano to? Okay, sinabi niya pwede ang Department of Finance. Ulitin natin Ang galing yun. Ay nakasaad doon na otorisado ang Committee on Appropriation and Finance na mag-correct, magpuno, maglagay. Pero hindi dapat substantial Pwedeng i-correct, mismo siguro typo. Pero tandaan natin mga clear, hindi otorisado itong mga ahensya, kahit kasi Pangulo Hindi siya pwede maglagay dyan kung substantial, especially kung ito ay yung amount na hindi naman napag-usapan. So dapat i-clarify ito ni Senator ni Chis Escudero Pwedeng i-correct, but definitely dapat may basihan to. Hindi ito pwedeng pakialaman ng kung sino-sino lang. So dapat i-clarify niya to, ano lang yung pwedeng i-correct. Kasi yung technical working group, mga typo, mga hindi substantial. So kaya nga sabi ko, kung napag-usapan nila yung amount at merong utos doon na replace it with, tapos meron sila napag-usapan na amount dyan at clear yan sa lahat ng miyembro na umatendo sa BICAM conference, hindi siya magiging issue kasi i-replace lang ito. Itong blankong ito with that amount na napag-usapan sa BICAM. Okay? Dahil posible na may nakaligtaan doon. So, sinabi din doon sa huling talata ng Bicameral Conference Committee Report, kapag may pagkakaiba ang GAA sa Bicameral Conference Committee Report, ang masusunod ay ang GAA.
ang enrolled bill ng GAA. Kung babalik pa naman natin, ang mga naging desisyon ng Korte Suprema, ang pinagpipilian lamang ng Korte Suprema kung sakasakali may pagkakaiba, kaugnay sa isang panukalang batas, ay ang journal entry rule na tinatawag o yung pinasok sa journal base sa debate ng Kamara at ng Senado o yung enrolled bill. Ito yung pinirmahan ng Speaker, Senate President, Secretary General ng House, Secretary General ng Senado at ng Pangulo. Ayon sa Korte Suprema natin, sa mahaba at marami ng desisyon, ang susundan at sinusunod, kaya yun yung nakalagay sa Bicameral Conference Committee Report, ay yung enrolled bill. Yung pinirmahang bersyon ng batas ng Pangulo. Okay. Okay, mga clear. I-share ko to para mas maliwanag kasi may binabanggit siya about the enrolled bill doctrine. Okay, para mas maliwanag. Kaya sabi niya, okay, kung may journal yan, di ba, journal, nandiyan na lahat, pero may enrolled bill, ay, may konting hindi pagkakatugma. Ang sabi ng Supreme Court, ang magpe-prevail ay yung enrolled bill. Okay? So, tingnan natin. Puntahan natin tong kaso na to para mas maliwanag tayo. Okay? Ay, saan ba? Wait. Okay. Itong kasong ito, ay, saan ba? Itong kasong ito ay tungkol sa isang, yan na, Morales versus Subido. Okay? Ito kasi mga may batas dito. Parang nagre-request siya for a promotion. Na ang alam niya, yung qualification niya nakasaad doon. Okay? Parang, kailangan ako for this promotion kasi nakasaad doon sa draft, no? Ng napag-usapan. Habang ito ay nagkakaroon ng interpellation. Okay? Yung ito ay itong qualification to ay dapat nandiyan dyan. Kaya lang hindi siya nasama. Ayan, ano ko na lang, isa-summarize ko na lang. I-summarize natin mga clear, mahaba kasi ito. At tatanda natin ang kaso Morales versus Subido. Doon tayo sa Doon tayo sa summary. Okay. Madali Mga clear, ganyan kami. Pag nung nag-aaral kami ng law, sinasummarize namin yung mga case. So minsan yung sa mga SCRA, yung mga libro yan, kung saan doon yung mga decision ng Supreme Court. Minsan makikita mo doon sa syllabus. No, syllabay niya, yung mga para mga excerpt. So minsan yun ang uunahin mo para maintindihan mo agad yung batas. Ang hirap kayo magbasa ng ang kahaba-haba nitong mga kaso na to. Okay. So ito yung facts. The case involves the interpretation of Section 10, okay, of Police Act of 1966, which sets the minimum qualification for the appointment as chief of a city police agency. So batas to, Public Act of 1966. So, okay, the provision underwent several amendments. So, marami ng amendments during the legislative process. Okay? Usap-usap, interpolate. So, maraming mga amendments nangyari. Including the changes proposed by Senator Francisco Rodrigo. Okay? So, sabi niya, nandiyan yan. Dapat nasa pag-interpolate, nasa journal, ayan, he submitted, sabi niya, Enrique Morales, the petitioner, argued that the final version, final version of Section 10 as enacted, omitted daw kasi a phrase that would have allowed him to qualify for the position of the chief of police. Yan, sabi niya. Sa Section 10, yung final version, na-omit yung yung na pwede ako mag-qualify sa position na to. So he submitted certified copies of the drafts and page proofs of House Bill 6951. So, during the debate. So pinakita niya, certified true copy ng drafts. Showing that the phrase who has served the police department of a city or was present in earlier versions but was later deleted. So siguro ito yung pwede siyang mag-qualify. Delete mo, nawala ito sa pinaka-batas, sa enrolled bill. Nawala siya. Yan. Sabi niya, doon sa error of engrossment, sabi niya, yung proofreading, sa stage nito, nawala yun. Na-delete itong version na to. Itong phrase na yan. He claimed that this change was made by an employee daw, employee lang, parang ngayon ibinibintang, di ba?
in a Senate bill division not by Congress and that it altered the meaning of the provision. Ayan. So ito na ngayon yung sinasabing enrolled bill doctrine. The enrolled version of the bill signed by the presiding officers, o sino? Speaker and Senate President of both houses, okay? Approved by the President did not include the disputed phrase. So hindi yan kasama dun sa enrolled version. Morales argued that the court should look beyond the enrolled bill to determine the true intent of the legislature. Dahil sabi niya, hindi, dapat tignan nyo kung ano yung pinag-usapan dun. You should go beyond the enrolled bill, sabi. Okay? So, eto na. The enrolled bill is deemed conclusive and binding on the courts. So, ang titignan lang ng courts, yung enrolled bill. Kaya yung sinasabi ni Senate President, hindi na tinitignan dito, yung BICAM. Yung BICAM report. Diba? Kasi minsan talaga may mga kulang-kulang dyan sa kaaayusin. Yun naman sabi niya na pwedeng ayusin. Diba? Hanggang sa ito ay maging enrolled bill. Diba? It imports absolute verity and the courts cannot, ito to, the courts cannot inquire into the legislative process to determine if errors occurred during the bill's passage or engrossment. So, kung isasampa ba nila yan, itong sinasabing di umano depektibong BICAM conference report, tatayo ba yan sa korte? Diba? Kaya nga sabi, wala pa ako nadidinig na nag-declare ang court na unconstitutional ang isang BICAM conference report. At sinasabi pa rito, ang court, hindi yan. Hindi niya subject matter. Hindi makakapag-inquire, hindi yan pwedeng busisiin kung ano ang ginawa, yung legislative process. Trabaho ito ng legislative department. Diba? So kung may error man during the bill's passage or engrossment, during the reading, during the debate, everything, wala silang ano dun. Hindi na yung pwedeng kuhanin na issue. Diba? Okay, this doctrine is rooted in the principle of separation of powers. O, ayan. And respect for the integrity of the legislative process. Diba? So, wala. Di mo yan mako-question. So, yun yung ni-lecture nitong si attorney, secretary, ni Senate President, doon sa kanyang isang mambabatas, malamang referring to Ungab, and maybe referring to Manuel, and ilang abogado na tinutuligsa ito. Di ba? Nilecture niya tuloy. Ginawang ob-ob yung ibang mga lawyers. Okay? Kung may kulang doon, tama lamang na ito'y ma-question. Or, pag may nirelease dahil pinilin the blanks yun pagkatapos, tama lamang na hindi i-release yun, hindi payagan i-release yun. Pero hindi ang anumang basehan sa isang committee report. Di ba? Kung natapos, di ba? Tapos na-release, na blanco, ay talagang mali. Yun yung sinasabi niya. Pero, hindi pwedeng solong pagbasihan lang yung BICAM committee report. Kasi doon pa lang nila nililinis lahat. At tandaan natin, sinabi nga ni Amy Marcos, yung kopya na yan na may signature, nakuha niya before the ratification. So, hindi pa yung ratified, di ba? Aminado naman sila Diba? Yung enrolled bill, yun na yung ayos Kompleto na yun. Yun yung ipapasa kay Pangulo. Yun din yung pipirma niya. Para maging GAA. Pero hindi ang anumang basehan sa isang committee report na gaya ng sinabi ko. Alam naman yan nung kongresista nagre-reklamo at nagsasaad ng mga punto niya kaugnay sa bagay nito. Yung pakalan po na may blanco, na pirmado po na hindi po siya enrolled bill. Hindi siya enrolled. Ang enrolled bill ay yung pinirmahan ng Pangulo sa Malacanang. Ang enrolled bill ay yung ganito kakapal na 3 volume yata yun kung hindi ako nagkakamali. Na ulitin ko, kulang-kulang ang mahigit 200,000 linya ang laman nun. Na ganito pa kaliliit yung
Pakikita naman kahit walang microscope. SP dun sa pinirmahan nyo, walang blanco. Wala. Salita niyo po, ano po yun? Ano po yung documented? Hindi ko alam. So ulitin ko siya yung naglabas, siya yung nagpapaliwanag. Totoo lang hindi ko alam kung ano yung kanyang sinasaad at sinasabi. Pero ulitin ko, ano man yung pinapakita niyang committee report o di umano bicameral committee conference report, yung pinorward lang sa akin ng isang kasamahan natin sa media, hindi ko nakikita yung pirma ko doon. So hindi ko alam kung ano yun. Pero kung ano man yun, ulitin ko, ang basehan ng importante at ang masusunod at ang pwedeng ideklarang unconstitutional at illegal ay batas. Hindi po batas ang BICAM. Hindi batas ang committee report. Ang batas ay yung pinirmahan na enrolled copy ng bill ng Pangulo. Kaya mga kakli, di ba, sabi ko nga, ulitin natin, nung una ko itong tinake up, sabi ko mukhang draft lang to. Ako, tingin ko, kasi wala naman ako dun eh. O itong naglalabasan, si Senate President pa nagsasabi. Deklarang illegal at unconstitutional na committee report. Kanina nga lang, hindi ba? May substitute committee report pa nga, yung isa sa mga controversial na bill ngayon. Pwede naman kasing palitan yon, punuan, amyendahan, dahil hindi pa naman talaga pinal ito. Hindi pa pinal ito, di ba? Yun yung sasabi natin mga ka-clear. Yun na yun, yung party na yun ng blanco, binigay mo kay, halimbawa, binigay sa presidente, tapos pinil-apa ng Pangulo, ay mali. Ang constitutional talaga yun. Pero yung enrolled bill, yung natapos na, yung inayos na, di ba? Na pagsama-sama na lahat ang pinag-usapan sa BICAM, sa debate, lahat ng proposal, naayos na, at nangyari na enrolled bill, walang blanco. Hindi mo na masasabi unconstitutional yun. Sa nga mga ito, di ba, binanggit ko sa inyo kaninang umaga, kahit naman si Senator Bato hindi naman issue yung tungkol sa blanca ang pinag-usapan niya kung bakit siya nag-walk out, di ba? Ang una niyang issue dun dahil hindi siya pinagbigyan tungkol sa hiling niya sa pondo ng OBP. Di ba? Palapit ng eleksyon, ang kulay politika ay masyadong matingkad sa ngayon. At siguro sa mga susunod na araw, huwag na tayo magulat sa mga dagdag pang mga kwento, atake o pagpula tulad nito. Dahil tila naglinyahan na sila sa buhangin. Kung sino ang sa kaliwa, sino ang sa kanan, sino ang sa pula, at sino sa puti. Tama, biglang kayo naman yung nakusin ngayon. Sabi mo na parang wala namang na-declare na committee report na unconstitutional. Are we saying na parang wala namang sense na magreklamo o wala? Kaya sa totoo lang, hindi sa iniiwasan ko, marami lang talaga ibang trabaho at maraming... Okay. Berto, ulitin ko lang ito mga kaklira, ulitin ko lang ha. Dati siya naging upper chairman, alam niya ang patakaran at alam niya ang nga proseso ng budget. May mga kasama pang abogadong nagrereklamo kaugnay nito. Di ba? May mga kasama pang mga abogadong nagrereklamo. So with this, mukhang nilecturean talaga ni Senate President yung iba, itong mambabatas na sinasabi niya at yung mga ilang abogado. Okay? So, ito pa mga clear, may papakita ko sa inyo. Okay. Engel Constantino, ang linaw ng pagkakapaliwanag Senator Cheese, Tagalog pa. BO na lang ang hindi makaintindi o talagang gusto lang nila ma-misinform ang mga tao. Diba? Ever since mga ka-clear, ang tayo dito, nung nagsalita tayo dito, ang alam natin, lumalabas talaga na yung BICAM report na yon, hindi siya yung final. Una pa lang, yung mga nauna sa akin dito. Diba, Ben Reclamador? Diba? Pero sabi ko nga, maraming tumiliksa, maraming nag-bash, troll. Sabi ko, okay lang. Ako na tayo magsasita tayo dito, alam, base doon sa nalalaman natin, hindi para lang tumuligsa ng kung sino-sino. Ito mga claim, may papakita ko sa inyo ha. Hindi na. Okay, ito mga kaklira. Ito. Saan to? May nabasa ako dito eh. Ito. Wait okay. Ito ay, bigay ko na sa inyo yung reference. Okay.
para pwede niyo mabasa. Ayan, 2025 budget blanks, billions involved in DA adjustments after ratification. Huh? Adjustments ba after ratification? O i-prove muna nila kung after the ratification ng adjustment Kasi blanco ito before the ratification. So dapat ma-prove nila ito kung nagkaroon pa ng after na mapirmahan, kung nagkaroon ng mga unless typo unless typo. Okay. Okay, so yan. Ito pakita ko na sa inyo yung opinion. Okay, ito. Constitutional question. Some sectors have suggested raising these budget's constitutionality issues with the courts. But former Congressman and Budget Secretary Butch Abad has doubts this would prosper. And Butch Abad, kilala niyo naman siguro to. Abad told Rappler he had never encountered the issue of blanks in the BICAM report during his time as a lawmaker, as well as during his 6-year stint preparing then President Benigno Aquino III's budget. He doubts that issues of legality this time around will prosper in courts. Bakit? There is such thing as doctrine of enrolled bill. Tiniskas natin yung kanina Doon sa Subido case. Alam niyo na yon. Ang mananaig ay enrolled bill, hindi ang mga journal. Enrolled bill. Pinakita ko na yan. Which states that enrolled bill is conclusively presumed enacted in accordance with the procedural constitutional requirements. And if you're looking for evidence to question that there is no other evidence beyond the enrolled bill itself. Diba? So, the Supreme Court will no longer interfere if the House or the Senate followed their internal rules of procedure. I think that flows from the principle of independence of branches, separation of powers. Diba? So, another term, doctrine of enrolled bill. Mga ka-clear. Okay, maliwanag na ba mga ka-clear? Maliwanag na. Kaya kinuha ko to. Sabi ko mukhang ginawa niyang ob-ob. Yung ibang, ayan, ang title ko. Kasi parang nireklamo niya yung mambabata sa ibang mga lawyers daw Ginawa bang ob-ob ang ilang abogado sa isyong blankong BICAM report? Well, anyway, sige. Challenge. Okay naman di ba? Kung manalo siya sa Supreme Court, another precedent, another jurisprudence. Faithful, entiendes, malinaw, cheese flavor na yan. Di ba? Gaa pa rin ang masusunod, malinaw na sinabi. Yes, Marilu Brillantes. Ever since mga clear, ito ang nagiging topic. Day 1 pa lang. Diba? Kahit maraming magtotroll sa akin yan, talagang kung ano yung alam ko. At kasi sabi ko nga, second time, na-discuss ko to, inaral natin yung mga signatures. Remember? Sabi ko, hindi ito alam ng mga senador. Hindi pirmado. Now, Senator Chis Escudero spoke at mukhang tumutugma naman sa ating napag-aralan dito. Hindi ba? So, well anyway, kung isasampan nila ito sa Supreme Court, tingnan natin kung i-entertain. Diba? Kung makikialam ba ang Supreme Court sa trabaho ng legislative. Let's see. Kasi pag nakialam sila at may bago na naman tong concept na i-lay down ang Supreme Court o di jurisprudence siya, i-discuss din natin. Diba? So far, as of now, i-discuss natin kung ano yung latest na principles na pina-follow ng Supreme Court. Okay? So, maliwanag at least. Kaya nga sabi ko, unahin ko na si Atty. Vic Rodriguez sa kanya mga pananaw at saka natin take a pen si Senate President Chis Escudero. Okay, at least maliwanag tayo. Okay. Maraming salamat. Oo. Ayun, thank you naman, Lilibet Muller. Hindi kami magsasawa, Atty. Oo, kasi kaya lang, sa totoo lang, pag wala akong hearing ng morning, kaya ko mag-alauna, 2:00, nag-prepare lang kasi ako ng materials. Sabi ko nga mga kapatid, parang hindi ko kaya na mag-take up ng anuman nang hindi ko nababackupan.
Diba? Kasi parang ayoko naman magkamali. Actually, yung una dito na sinabi, wala. Sabi niya, paano yan? Hindi yan draft, Attorney Claire. Siyempre, research. Parang, sabi ko, kailangan ko makita kung talaga hindi draft to. Talaga nakikita ko parang draft lang yung pinirmahan eh. Kasi may mga instructions pa eh. Hindi naman yun yung ipapasa. Kay BBBM, sabi ko, ipapasa ba ito? May instructions pa na delete this one, replace this with. Hindi. Diba? Sabi ko, kailangan kong tayuan to. Kung ano yung sinabi ko. Yan, di ba, Cesar Gabriel? Hello, Edina Jones. Yes, thank you. Yeah, thank you, Mylene. Si Miss Montreal. Attorney, topic din po ang CAP pension. Bakit super tagal ng aming pension? May issue pa ba dito? Meron ba, may balita bang latest dito? Hindi ko alam yung latest dito. Thank you naman, Taiji, sa pag-like. Uy, ako nandiyan naman kayo. Kung bago naman kayo dito, baka naman pwedeng pindot sa like, share, and subscribe. Wala naman tong bayad. Huwag kayo matakot. Pindot lang naman yan. Free airtime for Vic. Oo, na-promote. Hindi dapat natin take a pin eh. Okay. Okay. Wait for a while. Arlene, thank you. Hindi ko nakita agad eh. Thank you po, Arlene Gundran. Sana nakaabot ang aking pagbati. Thank you ulit. Bye!